Yan, hello sa inyo mga Hello Peeps. Nandito tayo ngayon sa Silang Cavite. At para sa ride na to, ang ride natin ay banda lang sa Cavite rin, sa Amadeo, Cavite. At kung saan sa Amadeo, hindi ko alam kung saan yun. Basta ipinin ko lang yung location doon. Tapos, yun na yun. Ano yun? Okay. Bali yung destination natin sa Amadeo ay sinadjust lang naman sa akin ng isang nanonood sa channel na to. Sabi niya i-try ko daw doon kasi baka daw magustuhan ko kasi medyo yun daw kasi mga tipo na gusto kong mapuntahan or yung madalas ko na pinupuntahan. Kaya ito, dahil nasa Silang lang din ako kasi may lakad ako dito kaninang umaga hanggang tanghali. Eto, sasaglitin ko na lang din para makita ko yun at sana maganda at sana magustuhan ninyo rin. At ang oras ngayon ay 2:06. Medyo ano pa to ha, medyo halos tanghali pa rin to, mainit-init pa rin. Hindi ko nga alam kung tapos na ba yung summer. Kung tapos na ba yung malamig na panahon, kung start na ba ng summer ngayon. Nakakalungkot kasi kapag natapos na yung malamig na panahon kasi yung gustong gusto ko na panahon ng taon. Kaya pag nag-summer na, ayan na, medyo malungkot na yun para sa akin kasi mainit na, mahirap mag-ride. Kahit nga maiksing ride lang ramdam na ramdam mo na yung init. At yun naman din yung panahon ng summer, yung pinaka magugustuhan ng mga taong mahilig sa mga beach, sa mga swimming pool, sa mga outing. Yan, ito na yung mga panahon na hinihintay nila. Medyo kabaligtaran ng gusto ko. Gusto ko kasi yung panahon na malamig Pero yung gusto nila yung mainit kasi nga nandun yung mga swimming. Pero ayan, mukhang medyo papasok na yung summer kasi medyo nga umiinit-init na. May konti pa namang lamig, may konti pa. Konting-konti. Ang pag-asa ko na lang lumamig kapag nag-uulan. Kaso lang, ang hirap din magmotor ng naulan. Lalo na kapag malakas talaga yung ulan. Talagang nakakasira ng mood kapag nagmumotor. Siyempre, lalo na kapag kagabi, mas mahirap. Kasi nagiging stars yung mga tubig. Para sa akin kasi sa akin ganun nangyayari. Okay, dito ba? Hindi nagsalita si Google Map. Ano ba to? Hindi ko alam kung tama to. Pero sige, mukhang medyo pamilyar sa akin to. Hindi pa naman ako pamilyar masyado dito sa pasikot-sikot dito sa bayan ng Silang. Ang alam ko lang dito, yung pinaka main road. Two-way ba to? One way. Okay. Yan, mukhang dito. Mukhang pareho kami ng lalabas ang kalsada ng dalawang sasakyan sa harap ko. Buti na lang nandyan sila. Medyo hindi ako masyadong naguguluhan sa kalsada. Ang hirap kasi talaga kapag merong mga one-way scheme sa mga bayan-bayan. Doon ako nalilito kasi nalilito rin yung map. Minsan ang hirap basahin ng mga street signs kasi minsan baligtad. Mukhang magpe-fiesta dito Kailan kaya ang fiesta dito? Actually gusto kong pumunta sa fiesta Hindi yung fiesta lang na na barangay. Yung kilalang fiesta, kunyari mga dinagyang, sinulog, pahiyas, panagbenga. Yung mga ganong klaseng fiesta, yun yung gusto kong mapuntahan. Kaso lang mga hindi ko alam kung anong araw sila. Tsaka hindi ko alam kung maisisingot ko siya sa araw na libre ako para mag-ride. Kaso kapag ganun kasi yung piyesta na kilala, kadalasan madaming tao. Tapos mahirap humanap ng yung matutuluyan. Kasi ayokong pumunta lang sa piyesta tapos pupunta lang, yun lang. Uuwi ka agad. Gusto ko kasi makapanood nung activity kung meron man silang activity sa piyesta. Ayun. Yung pahiyas nga gustong gusto kong mapuntahan yun May daw yun. Yun ang problema ko. Hindi ako
Ano to? One way? Okay. Dito na lang. Yun nga, tulad sa Pahiyas, hindi ako sigurado kung may mahanap akong matutuluyan doon sa Lukban kung sakaling tumuloy ako sa Pahiyas. Gusto ko kasi yung within the area lang para pwede ako maglakad-lakad, mag-explore. Ayan, Aguinaldo Highway. Mukhang marami-raming mga nagluluwasan mula sa Tagaytay. Mga mukhang nagkainan sila doon ng mga bulalo tsaka ng mga crispy tawilis. Daming pababa eh. Ano to? Sukob. Parang ganun yung sa sukob eh. Yung may mga dahon na nahuhulog. Yung hinuhulog yata yun nung bata na parang nakapangkasal. Kaya yan mga halapipsa, kung sakaling meron kayong napuntahang lugar na hindi ko pa napupuntahan, or meron kayong gustong mapuntahan tapos hindi nyo mapuntahan, parang anggulo, ayan, pwede nyong i-comment dyan sa ibaba. Tapos yun, kung sakaling mapunta ako malapit doon sa lugar na yun, madadaanan ko yun, susubukan kong mapuntahan. Basta naman bit-bit ko ang ano ba to? Diyos ko, walang mga signal tong mga to. Ayan nalimutan ko na yung sinasabi ko. Okay, yung sinasabi ko yun na nga, basta okay, kakanan daw tayo dito sa Apple Mango. Sinasenyasan ako nito ni si Mario ba to? Turn right anytime ba to? Hindi ko sure. Baka bawal eh. Ano ba yung sinasabi ko? Nalimutan ko na. Yun lang sinasabi ko. Comment nyo lang dyan kung meron kayong gustong mapuntahan para maipakita sa channel na to. Okay, dito tayo sa East West Road. Ang daming sasakyan. Ang daming paalis ng Tagaytay. Kaya ayoko nagpupunta ng Tagaytay ng linggo eh. Dahil ang daming sasakyan, napaka-traffic, lalo na banda sa mga bulalo. Yun lang, nasa East West Road pala ako. Medyo mahirap makita kapag kailangan kong kumaliwa or kumanan sa intersection. Minsan kasi mga intersection dito mahirap makita kasi parang mga talahiban lang tas may maliit na kalsada. Yun yung mahirap makita eh. Ilang beses na akong nagkalagpas-lagpas dito sa mga kailangan kong likuan. Pero sana may kainan doon sa pupuntahan natin sa Amadeo para sulit yung pagpunta. Kasi medyo nagugutom na ako eh. Maaga-aga pa yung kain ko. Parang alas 10 yata. Buti pa tong kalsada na to, maganda no? Kumpara sa yung isa, yung Tagaytay Bypass Road. Medyo baku-baku yung daan dun eh. Pero tolerable naman. Pero dito kasi makinis yung daanan. Walang lubak. Kaya nakakatuwa. Kaya medyo makakaarangkada ka ng mas mabilis-bilis. Dito, nasaan ang intersection? Wala naman ako nakikita. Ano yun? May ano ba? May tao. Parang nag-ano siya, pabuhos-buhos. Hindi naman buhos, parang semi-buhos. Ilang beses ko nang tinry na pumunta sa mga kapihan dito sa Amadeo kasi nga sikat dito sa kanila yung kape, kaso hindi talaga ako makape. Kaya ang hinahanap ko hot chocolate or cold chocolate, kaso medyo wala rin ako mahanap or napakabihira lang yung mga restaurant na may ganun. Kadalasan nakikita ko sa medyo mahal-mahal eh. Kasi tinitignan ko sa Google Map yung menu nila eh, o kaya merong average pricing. Pag nakita ko nasa 500 pataas, wala na, hindi ko na pinupuntahan yun kasi mahal. Kaya lagi hinahanap ko mga 1 to 300, 1 to 200, mga ganun lang. Alam mo yun, yung isang baso ng kape or isang cup ng kape or hot chocolate nga para sa akin. Pag nakita kong napakamahal, wala na, ayoko na. Kasi pag umiinom ako ng mga ganon, mabilis akong uminom. Hindi yung tulad ng mga isang sip-sip na maliit tapos ang susunod na pag-sip-sip dun pagkatapos na ng 10 minuto
Hanggang umabot ng, sabihin mo na, 2 oras bago mo maubos yon. Yung iba nga umaabot pa ng 4 na oras. Pag uminom ako noon, 5 minutes lang ubos agad yun. Kaya hindi ko masusulit yung binabayad ko para sa ambience. Kasi hindi rin ako mapipirmi doon sa upuan kasi madali ako mainip. Pag ganon, inaantok ako. Kaya hindi ako mahilig na tumambay sa mga kapihan tapos doon lang ako ng matagal. Wala, ayoko nung ganon. Ang mas gusto kong tambayan ng matagal yung mga puno, yung may mga nature, yung mga pinupuntahan ko. Yun, kaya kong tumagal doon nang hindi ako naiinip. Kasi ang dami kong pwedeng tignan, tas may mga makikita akong mga bago, kahit na halaman, bulaklak, puno. Yun, curious na ako doon na ang dami ko nang naiisip doon, ang dami ko nang tanong pag ganun. Kahit mag-isa lang ako yun, nai-enjoy ko pa rin kahit mag-isa ako. At yun nai-enjoy ko sa mga pasyalan nga, hindi sa mga kapihan. Okay, mukhang malapit-lapit na tayo. Sana lang. Yan, medyo lumit na yung kalsada kaya mukhang malapit na to. Minsan talaga kapag ka nasa yung mga probinsya ka, medyo nakakagulat minsan yung mga daanan. Biglang mag-iiba yung itsura ng daan, biglang liliit. Yung iba magiging rough road. Yung iba naman napakaganda, parang ito ganyan parang zigzag na yan. Yun yung mga surprise na gugulat ako minsan sa mga probinsya. Kadalasan naman magaganda, kaso lang minsan meron din mga nakakatakot or minsan naman parang feeling ko hindi safe. Ang ganda ng kalsada na to nakakatuwa. Medyo masigsag tapos maganda-ganda yung kalsada. Ang sarap i-enjoy ng hangin pag ganito. Lalo ngayon, medyo umiihip siya. Yan, mukhang eto na. Nakailang liko-liko na tayo na hindi ko na matandaan. Sana malapit na talaga. Saan yun? Ito. Kabutihan Farm. Nako. Okay, pili tayo. Kaliwa o kanan? Okay, dito tayo sa kanan. Pamili pa. Paano kaya pag dito no? Yung 3 gulong, yung parang e-trike. Saan sila pepwesto yung gitnang gulong? Aray ko. Saan pwede? Dito. Nandito tayo ngayon sa Kabutihan Farm. Isang farm type na destination sa Amadeo, Cavite. More on chill farm na food spot siya. Habang nag-iikot ka dito, ay makakakita ka ng iba't ibang mga pananim. Pati na rin mga kubo kung saan pwedeng kumain at magpahinga. Medyo lang siya no, hindi siya masyadong mag-green. Karamihan sa makikita mo mga brown. Siguro kasi maliliit pa yung mga tanim na pinya. Nakahingal. Isa sa mga dahilan kung bakit pinupuntahan to ay dahil sa mga pagkain nila. Binalot ang in-order ko. Okay, sarado pa pala. Binalot na adobo.
Pero ang espesyal daw dito ay yung mga pagkain nilang gawa sa kabute o mushroom. Farm to table ang concept nila. Direkta galing sa tanim, tapos diretso sa lamesa. Kaya siguradong sariwa kasi alam mo kung saan nanggaling. Masarap tumambay dito, lalo na't mahangin sa mga oras na to. Wala kang kailangang gawin kundi maupo, kumain, at magpahinga. So yan na mga halapips. Dito naman tayo ngayon sa kaliwa pa din. Kanina dito tayo sa kaliwa, nung paghanto tayo. Pero yan na mga halapips ha. Maraming salamat sa mga nanood ng video na to. Sana ay nagustuhan ninyo. Pa-like and subscribe na lang ha. At hanggang sa susunod na ride. Muti ko pa malimutan. Bye bye mga halapips. Nabot na ako ng hapon.